Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang OKX DEX ay nahack po ng $370,000. Kaya yan, gumawa naman po sila kaagad ng hakbang para ma-secure ang mga assets dito kay OKX DEX. Yan, isa po itong decentralized platform ng OKX. Yan. Wala po talaga, hindi po talaga tumitigil yung mga hackers yan sa pagka-hack ng mga cryptocurrencies. Kaya yan po ang isang bagay na siyang parang nagdudulot ng takot ngayon sa mga crypto investors. Ayan. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. OKX DEX suffered a security breach leading to over $370,000 in losses for users which the platform has promised to pay back. Ayan. Galing po yan sa mga users ng OKX DEX. Ayan. $370,000 yung ninakaw ng hackers sa kanila. Ayan, pero ang kagandahan naman po nito ay nagbigay po ng promise ang OKX na babayaran po nila yung amount na ito na nawala sa kanilang mga users. Yan, syempre naman kasi kung pag hindi po nila ito babayaran ay syempre madi-disappoint yung mga users at aalis na lamang po sila sa dito. Ayan, aalis na sila at lilipat na sila sa ibang platform. Kaya ayan, para at least makampante naman yung mga kanilang mga users ay nagbigay po sila ng promise na babayaran nila yung nawala sa kanila. In the early hours of Wednesday, OKX DEX confirmed it had suffered a security breach. The OKX DEX is a Web3 aggregator that allows users to access the best prices while swapping assets. The aggregator curates the best prices from different decentralized exchanges and ensures users go through optimal trading routes. Kaya yan, maganda po pala kasi si OKX, kaya pala maraming gumagamit dito. At kung saan marami po yung gumagamit ay dyan po talaga yung paboritong tina-target ng mga hackers kasi alam nila na malaki yung pwede nilang manakaw rito kung pag nagawa po nilang mahack ito. Ayan. The recent vulnerability involved a deprecated proxy contract on the OKX DEX aggregator platform, with the hacker illegally gaining management rights to the contract. A deprecated contract is one that is no longer being actively used by a protocol for performing user transactions. Evidently, OKX had replaced the contract with an upgraded version but has not completely disabled its usage. Ayan po pala. Dito po pala galing yung exploit. Yan, nung in-exploit ng mga hackers. Meron daw pong isang proxy contract. Yan, deprecated na proxy contract. Kung pag sinabi po nating deprecated proxy contract ay hindi na po nila ito ginagamit. Yan, hindi na ginagamit ng OKX DEX. Kasi nag-upgrade daw po kasi sila. Pinalitan nila ng bago na contract, upgraded version. Yun nga lang ang problema ay hindi po nila tinanggal yung luma na proxy contract na ito. Kaya yan, nananatiling nandyan siya. Ayan, walang gumagamit at nandyan siya. At yan po yung nakita ng mga hackers. At yan po yung kanilang ginamit para maging tulay at magkaroon ng access sa mga funds ng mga users ng OKX DEX. According to Slomis analysis, once the hacker gained access to the contract through a private key leak, they used earlier token approvals that users had granted the contract to steal their assets. OKX has since regained access to the contract and took immediate action to secure the remaining users' assets. Kaya yan. Yan po ang ginawa ng mga hackers. Yan, ginamit po nila yung contract na ito na itong deprecated proxy contract na ito.
Yan, diyan po talaga sila dumaan. At yan sa pamamagitan ng private key leak. Yan, ito ang ginamit nila. Isa raw po itong token. Yan, earlier tokens na approvals na para yung mga users ay i-grant ang ang contract na ito. At yan yung ginawa ng mga hackers at yan, nahack nila yung mga funds ng mga users. Yan, pero mabuti na lang at napansin agad ito ng OKX at gumawa kaagad sila ng yan, hackbang para ma-secure yung assets ng mga natitirang users. Yan, mabuti na lamang at hindi nila nasimot lahat. Yan, yan po yung actual na tweet ni Slow Miss dito. Ayan. Na nagbibigay ng paliwanag. In the meantime, the exchange also promised to reimburse all affected users. Additionally, it would conduct a thorough security review to prevent a similar occurrence in the future. It is estimated that OKX-DEX had over 50,000 active user wallets in the past 30 days, while the number of users affected by the latest breach is unknown. Ayan. Yan ang nangyari ngayon. Ayan, may natutunan si OKX-DEX. Ayan, na kailangan nilang i-review yung kanilang security para ma-prevent ulit. Para ma-prevent yung kahit yung mga ganitong posibleng pangyayari sa hinaharap. Ayan ang kanilang actual na tweet. DeFi hacks remain a prevailing risk for investors. Yan, totoo po yan. Halos sa loob ng taon na ito ay madami po talaga ang mga hacking incidents sa mga decentralized platforms. The OKX-DEX hack underlines the need for users to exercise caution while interacting with DeFi protocols, including those backed by prominent entities in the industry. It also highlights the need for the industry to take adequate measures to prioritize the safety of users' assets, especially while interacting with DeFi ecosystem. In November alone, hackers siphoned over $290 million from crypto projects, albeit with security exploit involving centralized and decentralized platforms. A stronger level of security is required if the crypto industry and DeFi ecosystem would reach their full potential and onboard mainstream users. Ayan. Kaya kung tayo ay naghahanap ng mga projects, yan, kung saan tayo mag-i-invest, yan, mag-i-store ng ating mga assets, yan ay pinakamahalaga po talaga ay yung security. Yan, hindi lamang po yung maski may magandang opportunities ito, ayan, ay pero yung kanyang security naman ay hindi siya gaanong secured, ay wala rin. Darating din yung time na biglang mahahack ito at ayan na nga, pwedeng mag-collapse yung mga hacking na incidents na ito ay pwede pong magdulot ng collapse. Kaya yung security po ang isa sa mga pinakamahalagang factor na dapat po nating tinitignan pagdating sa mga projects. Ayan, mga crypto projects. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.